Hello mga ka-anime! Welcome back sa ating channel. At bago tayo mag-umpisa sa panibagong kwento, mag-i-intro muna tayo. Bago natin simulan ang panibagong kwento ng high school league, gusto ko lang ipaalala sa inyo ng paulit-ulit na ang kwentong ito ay isang fan-made lamang na nabasa ko lang sa isang site at hindi ito kasama sa totoong kwento ng Slam Dunk. Ngayon, kung nagustuhan niyo ang ganitong kwento, please pa-like na ating video at pa-follow na din sa ating Facebook page na Tagalog Anime Manga. Tara, umpisa na natin ang chapter 142 ng International League. Nagawa ang masupalpal ni Hanamichi itong si Michael sa ere, habang itong si Rukawa naman ay nakagawa ng slam dunk na walang kahirap-hirap. Nalabis na ikinatuwa talaga ng buong tagahanga ng Shouku. Ayos! Apat na ang lamang natin sa Ryukufu. Ang husay mo talaga, Hanamichi! Napaka-perfecto ng ginawa mong block kay Michael! Pati na din ikaw, Rukawa! Ang ganda ng ginawa mong pagpuntos! Ipagpatuloy niyo lang yan! At huwag niyo na silang hayaan pa na makapuntos pa! Kailangan mapanatili nyo na ang kalamangan sa kanila bago matapos ang unang half na ito. Sige, Shouku! Depensa na! Depensa! 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 Yan ang sigawan ng mga tagahanga ng Shouku. Nang biglang napatayo si Mr. Smith sa kanyang kinauupuan. Dahil na nga sa sobrang pagkamangha sa ginawang play nitong si Hanamichi at Rukawa. Naison, Rukawa at Hanamichi! Ang ganda ng ginawa niyong galaw! Lalong-lalo ka na, Hanamichi! Dahil sa block mo na yan kay Michael, nagawa niyo ng may taas sa 4 na puntos ang kalamangan sa Ryukufu. Ngayon, sila na ang tagilid sa laban na to. Pero hindi pa din dapat tayo maging kampante. Dahil hanggat may oras pa para sa unang half na ito, sigurado makakabawi pa ang mga yan. Kaya naman, humanda na kayo para tumipensa. At huwag niyo silang hahayaan na makapuntos pa sa inyo. Gawin niyo ang lahat para madepensahan lamang sila. Yan ang sigaw ni Mr. Smith. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Ryukufu ang bola at tinadala na ito ni Tochiya papunta sa kanilang basket. Subalit, sa pagkakataon na to, seryoso na si Tochiya at kalmado niyang idinidribble ang bola. Kahit pa alam nito na lamang na ang Shouku sa kanila. Mga kasama, kalma lang kayo at huwag kayong panghihinaan ng loob. Mahaba pa naman ang oras. Kaya naman, kaya pa natin ito. Kaya pa nating makuha ang kalamangan sa kanila bago matapos ang unang half na ito. Yan ang sigaw ni Tochiya. Habang si Rukawa naman ay namanga sa mga binitawang salita ni Tochiya. Isang tunay na leader at maasahan kahit gipit na ang kanyang kupunan. Para kang si Akagi at Fujima kung mamuno sa isang kupunan. Tama nga ang sabi nila, mahusay ka nga at sobrang mahal mo ang larong basketball. Kaya naman, sa pagkakataon na to, ibinibigay ko na sa iyo ang respeto ko. Pero hindi yun nabasihan para ibigay sa iyo ang laban na to. Dahil magkalaban tayo. Kaya naman, gagawin ko pa din ang lahat ng mga kaya ko para hindi kayo manalo dito. Yan ang sabi ni Rukawa sa kanyang sarili nang biglang ipinasa ni Tochi ang bola papunta kay Michael. At nang hawak na ni Michael ang bola, agad naman itong tumalon at tumira ng isang tres. Subalit, biglang sumulpot si Mitsui sa kanyang harapan na naging dahilan para ma-challenge ang kanyang tira at hindi ito pumasok sa kanilang basket. Ayos! Sablay! Akagi! Hanamichi! Ang rebound kunin nyo! Yan ang sigaw ni Ayako. Sige, Shouku! Kunin nyo na agad ang rebound para mapanatili nyo na ang kalamangan sa kanila. At tayo na makalamang sa unang half na ito. Sige, Hanamichi! Alam namin na magagawa mo makuha ang rebound na yan. Yan naman ang sigawan ng mga tropa ng Shouku. Habang sila Akagi at Hikaru naman ay agad na tumalon para kunin ang rebound. Akin ang rebound! Yan ang sigaw ni Hikaru. Hindi! Dahil sa akin ang rebound na yan! Yan naman ang sigaw ni Akagi nang bigla may bumalot na nino sa kanilang likuran. At nang paglingon nila, nakita nila itong si Hanamichi na sobrang taas ng talon. Tumabi kayo dyan mga ungas! Dahil nandito na ang hari ng rebound! Ako si Hanamichi Sakuragi! Kaya naman, huwag na kayong umasa pa na makukuha niyo ang bolang yan laban sa akin! Yan ang sigaw ni Hanamichi. Sabay kuha sa bola. Subalit, biglang sumulpot si Michael sa kanyang likuran at tinapik nito ng bahagya ang kamay ni Hanamichi na naging dahilan para mabitawan nito ang bola mula sa itaas at makuha ito ni Hikaru sa ibaba. At ang nakababa na nga si Hanamichi at Michael galing sa rebound, bigla namang tumakbo itong si Michael papunta sa 3-point lane. Sabay sumigaw ito ng sobrang lakas kay Hikaru. Hikaru! Ipasa mo ang bola, dali! Ngayon, sa pagkakataon na to, sisiguraduhin ko na hindi na ako sasablay pa. Yan ang sigaw ni Michael na naging dahilan
upang agad na ipasa ni Hikaru ang bola papunta dito. At nang hawak na ni Michael ang bola, agad naman itong tumalon at tumira ng isang tres. At sa pagkakataon na to, wala na nakasabay pa sa kanya. Kaya naman, naipasok nito ang bola sa kanilang basket na naging dahilan para maibaba na nila sa isang puntos ang kalamahan na Shouko sa kanila. Ayos! Pasok ang tres ni Michael! Sa wakas, isa na lang ang lamang na Shouko sa atin! Totoo nga ang sabi ni Tochiya, hindi pa tapos ang laban! Sige Ryukufu, kaya niyo yan! Alam namin na magagawa niyo ding makuha ang kalamahan sa kanila bago matapos ang unang half na ito! Go Ryukufu! 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 Yan ang sigawan ng mga tagahanga ng Ryukufu. Habang si Coach Shensi naman ay napahanga sa ginawang galaw nila Michael at Hikaru. Ang usay ng ginawa niyo Michael at Hikaru. Ngayon, mag-focus naman kayo sa depensa. At huwag niyo na silang hayaan pa na makapunto sa inyo. Yan ang sabi ni Coach Shensi. Sa kabilang banda naman, si Hanamichi ay biglang humarap sa referee sabay sumigaw ito ng sobrang lakas. Hoy ref! Bakit hindi ka pumito? Hindi mo ba nakita ang ginawa ng Golden na buhok na yan? Hinawi niya ang kamay ko sa itaas. Kaya niya nakuha ang bola sa akin. Nakakainis naman oh. Dapat tinawagan mo ng foul ang bangkay na yun eh. Mamandaraya talagang Ryukufu na yan. Yan ang inis na sabi ni Hanamichi. Nang biglang nagsalita si Ryota. Hoy Hanamichi, natatandaan mo pa bang sinabi ko kanina? Yan ang sabi ni Ryota na talaga namang sobrang seryoso at natitig lamang kay Hanamichi. Habang si Hanamichi naman ay biglang natahimik sa kanyang kinatatayuan at iniisip ang sinabi ni Ryota sa kanya. Oo, tama ka nga kulot. Normal lang ang ganong klaseng panggugulang sa larong basketball. Basta ang importante lang dito ay hindi makita ng referee ang ginawa mo. At pwede ko din naman itong gawin sa kanila. Pero ang kailangan ko lang gawin ay hindi ipakita sa referee ang gagawin kong paghawi at paghawak sa kalaban. Maraming salamat kulot. Ngayon, natauhan na ulit ako. At sa pagkakataon na to, hindi na ulit ako magrereklamo sa referee. Bagkus, babawian ko na lang ang golden na yon. Yan ang sabi ni Hanamichi na talaga naman naging seryoso na. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Shouko ang bola at tinadala na ito ni Rukawa papunta sa kanilang basket habang binabantayan nito ng maigpit ni Tochiya. Hoy Rukawa, alam mo ba na bago pa lang tayo magkaharap dito, sinabi ko na sa sarili ko na babawian ko ang inyong kupunan sa pagkatalo namin sa Winter Cup. Ngayon, humanda na kayo Rukawa dahil sa laban na to, kayo naman ang aming tatalunin. Yan ang sabi ni Tochiya nang nakangiti kay Rukawa. Ganun ba Tochiya? Maraming salamat din dahil nakaharap namin kayo. Subalit, isa lang din ang tinitiyak namin sa inyo na kami ang aabante sa susunod na round ng ligang ito. Yan naman ang sabi ni Rukawa. Sabay atake ng sobrang bilis sa depensa ni Tochiya. Subalit, hindi din naman nagpadaig itong si Tochiya. At sinasabayan niya ang opensa ni Rukawa na talaga namang hindi sila nagpapatalo sa isa't isa. Grabe, ayaw talaga magpatalo ng dalawang kupunan na to ah. At sobrang ganda ng laban nila. Na halos ang lahat ng mga manonood na nandito sa loob ng court ay nagwawala na dahil sa tindi ng laban nila. Yan ang sabi ni Takamiya. Depensa Ryukufu, huwag niyo silang ahayaan na makapunto sa inyo. Sige, gawin niyo na ang lahat para mapigilan sila. Opensa Shouko, gawin niyo rin ang lahat para makapunto sa laban na to. Talunin niyo ang Ryukufu at ipakita niyo kung sino nga ba talaga ang nararapat na umabante sa susunod na round ng ligang ito. Go Shouko! Go Ryukufu! Shouko! Ryukufu! Shouko! Ryukufu! Yan ang sigawan ng mga manonood na talaga namang nagwawala na sa sobrang ganda ng laban. Sa kabilang banda naman, hawak pa din ni Rukawa ang bola at patuloy lang itong binabantayan ng maigpit ni Tochiya. Nang biglang ipinasa ni Rukawa ang bola papunta kay Mitsui. At ang hawak na ni Mitsui ang bola, agad naman itong tumalon at takmang titira ng isang tres. Subalit, agad din naman itong sinabayan ni Katsumi sa itaas. Hindi mo yan may ipapasok bata, dahil pipigilan kita. Yan ang sigaw ni Katsumi. Habang si Mitsui naman ay mabilis na ipinasa ang bola papunta kay Akagi. At nang hawak na ni Akagi ang bola, agad naman itong binantayan ng maigpit ni Hikaru. Na kay Akagi na naman ang bola. Mga kasama, pagtulungan natin si Akagi dali at baka makapuntos pa sila ulit. Yan ang sigaw ni Michael. Dalian mo Michael, i-triple team natin si Akagi at wag natin siyang hayaan na makapuntos. Yan naman ang sabi ni Kaoru na naging dahilan para ma-triple team nga nila si Akagi sa ilalim ng basket. Patay, ito na naman ang kanilang depensa. Siguradong mahihirapan ako nito na makapuntos. Kailangan ko maipasa agad ang bola sa kakampi ko.
Yan ang sabi ni Akagi sa kanyang sarili, sabay tingin sa kanyang mga kakampi. Nang bigla nitong nakita si Hanamichi na walang nagbabantay. Kaya naman, agad niyang ipinasa patalbog ang bola papunta dito para hindi ma-steal ng Ryukufu. At nang hawak na ni Hanamichi ang bola, agad naman itong naganda para sa isang jump shot. Hoy Gonggong, itira mo na ang bola dali! Dahil 4 na segundo na lang ang natitirang oras para sa shot clock natin. Kaya naman, itira mo na yan! Yan ang sigaw ng mga tropa ni Hanamichi. Hanamichi, itira mo na dali! Yan naman ang sigaw ni Ayako. Habang si Hanamichi naman ay agad na tumalon at may nahon na binitawan ng bola papunta sa kanilang basket. Pumasok ka sana! Yan ang sabi ni Akagi sa kanyang sarili. Huwag kang sasablay! Yan naman ang sabi ni Mitsui. Papasok kaya yan? Yan naman ang sabi ni Rukawa. Pumasok ka! Dahil kapag pumasok ka, siguradong kami na naman ang magkokontrol ng laban na to. Yan naman ang sabi ni Mitsui. Pakiusap! Pumasok ka sa basket! Yan naman ang sabi ni Haruko. Habang ang bolang itiniran ni Hanamichi ay biglang sumablay sa kanilang basket. Ano? Sablay? Ang malas naman oh. Bakit ngayon ko pa sumablay kung kailan na sa akin ang huling segundo? Yan ang sabi ni Hanamichi sa kanyang sarili. Habang ang rebound naman ay nagawa na ang makuha ni Michael. Kaya naman, hawak na ngayon ni Michael ang bola at mabilis niya itong itinidribble papunta sa kanilang basket. Nang biglang hinampas ni Rukawa ang bola sa mga kamay nitong si Michael. Upang mapigilan ito ang binabalak na play ni Michael. Dahil na nga sa hindi na nakahabol pa ang kanyang mga kakampi kay Michael. Kaya naman, binigyan niya na lang ito ng isang foul na naging dahilan para pumito ang referee. Foul number 11! Yan ang sigaw ng referee na naging dahilan upang ma-reset na ulit ang bolang hawak ng Ryukufu. At dito na nagtatapos ang Chapter 142 ng International League.